Oh, kaya ito yung sunod mga kababayan. Oh, ano yung sunod? Oh, katulad nito. Sabi ng NBI agent ni attorney. Sino yung attorney kanina mga kababayan? Yung pangalan nun, yung bagong attorney. Si kalimutan ko yung apelyido nun. Yung attorney na bagong witness. Sabi niya, sineryoso daw ni PBBM ang banta ni Sarah. Pinalagan. Kaya nga kung naalala ninyo mga kababayan, may mensahe si PBBM sa kanyang Facebook at YouTube account na kung ganun, kadali ang pagbantaan ang presidente, si Atty. Lutok. Paano pa ang ordinaryong tao? Papalagan ko yan. So ngayon mga kababayan, lumabas na nga, pinalagan nga ni PBBM. Ito po yun mga kababayan pinalagan nga mga kababayan ni PBBM itong banta ni Sarah na huwag kang mag-alala ma'am. Meron na akong nakausap na tao. Ayan, yun po yun mga kababayan. So ito, panoorin natin ha. Kasi nga doon kanina sa interview at sa paglilitis sa witness, mga kababayan ay, eto, pakinggan natin na. Ito po yun, mga kababayan. Did you consider yung reaction ng mga recipients ng pagbabanta, kagaya ng President? Let's focus on the President. But you consider yung reaction nila? Well, we want to establish whether... Ayan, wait lang. Nanay Minda, Ma'am Berhinia, and kay Ma'am Flor Dilis. Ayan, mega love shout out po and kay Albert. Hello po, Ma'am Winnie Fair. Hello po. Eto. The recipient of those utterances felt intimidated by those statements, Sir Jun or Morales, they hello po. took it serious and actual threat. Material ho sa amin yun, Your Honor, if only to establish the mens rea. Mens rea ng krimen. Now, let's focus on the President. No, let's focus on the President. Ito yung premise now. Based on your investigation, no? Ayan. What was your impression of the President based on his reaction? Was he intimidated? Well, yung opening statement ng Presidente, ang sabi niya, nakakabahala ang mga narinig natin itong mga nakaraang araw. Ito yung isang kriminal na pagtatangka. Papalagan ko to. Yes. Ayan, ito po mga kababayan. So sineryoso nga ni PBBM at pinaimbestigahan nga pala talaga ni PBBM sa NBI yung mga banta ni Sarah. So sa madaling salita mga kababayan, ang presidente na mismo. Ito po yung sabi ni BBM. Nakakabahala ang mga pahayag na narinig natin itong mga nakarang araw. Nandyan ang walang pakundangang pagmumura at ang pagbabanta ng planong ipapatay ang ilan sa atin. Kung ganun na lang kadali ang pagplano sa pagpatay ng isang presidente, paano pa kaya ang mga pagkaraniwan ng mamamayan? Yung ganyang kriminal na pagtatangka ay hindi dapat pinapalampas. Yan ay aking papalagan. So klarong-klaro mga kababayan. Ngayon, yan ang sinabi nitong NBI. Kaya talaga mga kababayan, wala talagang lusot si Sarah dito. Bakit? Nagbanta si Sarah. Presidente na mismo nag-utos. Imbestigahan nyo yan at papalagan ko yan. So anong lusot ni Sarah dyan? At mga kababayan, take note, hindi pa tayo nakainom ng isang galong anesthesia para magmanhid ang ating kaisipan at makalimutan nating lahat. Pangalawa, hindi pa naman po siguro tayo 70 anyos para magkaroon ng pag-uulyanin. Pangatlo, wala naman siguro tayong sakit na Alzheimer nang makalimutan natin ang mga nangyayari. Pang-apat, hindi naman siguro tayo nabagsakan ng bagay na untog o na bangga para magkaroon ng amnesia. Diba? At higit sa lahat, hindi naman siguro tayo nakainom ng Sonrox na nabura ang ating alaala. Pagkatapos ni Sarang sabihin yung mga salitang, putang ina ninyong lahat. Martin Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos. Hindi pa naman tayo nagkaroon ng hindi natin apelyido kalimot hindi ako kalimot. Hindi kalimot ang apelyido ko para makalimutan ko yung mga sinasabi ni Sarah.
Di ba? Wala tayong nainom na isang galong anesthesia na parang si Marcoleta, katabi niya ang nagbulgar, ngayon nakalimutan niya. Hindi naman tayo nauntog para magkaroon ng amnesia. Minsan, hindi naman tayo nabangga, hindi tayo nabagsakan ng bato para magkaroon ng amnesia. Pangatlo, hindi naman tayo nag-uulyanin na mag-edad. Bakit 80 anyos ka na ba para makalimutan mo yung mga pangyayari? At kapag dinalaw ka ng apo mo at sasabihin mo, kanino kabagid nga anak? Kakinsa ka mang apo? Si ano kabagid, di ba? Hindi naman tayo nag-uulyanin. Pang-apat, mga kababayan, wala naman tayong sakit na Alzheimer. Hindi naman tayo pangalan dito, Sylvia Sanchez. Para the greatest all the greatest all ba yun? Yung movie na yun, yung teleseryeng The Greatest Love of All. Yun lang yun eh. It's easy to achieve. Kaya mga kababayan, inamin ng NBI na pinalagan at sineryoso ni PBBM ang banta ni Sara. Kaya wala talagang takas ang lola ninyo. Mga DDS, sasabihin nyo na naman ito, ginigipit si Sara. Putang ina, nagbanta siya. Putang ina ninyong lahat. Lisa Marcos, Martin Romualdez, Bongbong Marcos. Inagbanta ang puta eh. Kaya ngayon yung puta, pinaimbestigahan ng NBI yung puta. Kasi nagbanta yung putang ina eh. Nagsabi siya ng ganon. Huwag kang mag-alala, ma'am. May nakausap na akong tao about sa aking security. Na pag ako namatay, patayin niya si Lisa, si Martin, at si BBM. No joke. Nagbanta yung puta eh. Kaya nga yung puta, pinaimbestigahan ni PBBM yung puta. Kasi nga yung puta nagbanta. Inamin ng NBI na yung putang yun ay pinaimbestigahan at pinalagan at siniryoso ng presidente yung puta na nagbanta. Your Honor, the president took the threat by the vice president as serious and real. Diba? Ulitin natin mga kababayan. Nagkaroon ng ilang kongresistang ebidensya na magpapatunay na sangkot si Pangulong. Ito po, ihalo po namin. Wait lang mga kababayan kasi may ads. Painom na namin husky. Diba? Sineryoso. Si Pangulong Walang takas si Lustay. Naku, patay ka diha. Why did you consider yung reaction ng mga recipients ng pagbabanta, kagaya ng President? Let's focus on the President. But you consider yung reaction nila? Well, we want to establish whether the recipient of those utterances felt intimidated by those statements, or Diba, Sir did they Henry? took it serious and actual threat. Material ho sa amin yun, Your Honor, if only to establish the mens rea. Mens rea ng krimen. Now, let's focus on the President. Ito yung premise now. Based on your investigation, what was your impression of the President based on his reaction? Was he intimidated? Well, yung opening statement ng Presidente, ang sabi niya, nakakabahala ang mga narinig natin itong mga nakarang araw. So ito na yun, mga kababayan. Nakakabahala ang mga pahayag na narinig natin itong mga nakarang araw. Nandyan ang walang pakundangang pagmumura at ang pagbabanta ng planong ipapatay ang ilan sa atin. Kung ganun na lang kadali ang pagplano sa pagpatay ng isang presidente, paano pa kaya ang mga pangkaraniwan na mamamayan? Yung ganyang kriminal na pagtatangka ay hindi dapat pinapalampas. Yan ay aking papalagan. As a democratic country, we need to uphold the rule of law. Ako, bilang pinuno ng Executive Department at lahat ng mga nanunungkulan sa pamahalaan ay may sinumpaang tungkulin na tutup din at pangangalagaan ang konstitusyon at ang ating mga batas. Kaya hindi tama ang pagpigil sa mga halal ng bayan sa paghahanap ng katotohanan. Hindi na sana hahantong sa ganitong drama kung sasagutin lamang
ang mga lehitimong katanungan sa Senado at sa House of Representatives. Ang katotohanan ay hindi dapat itokhang. Tapos na sana ang usapang ito kung tutuparin lamang ang sinumpaang panata na bilang lingkod bayan ay magsabi ng totoo at hindi hahadlangan. Imbis na diretsahang sagot, nililihis pa sa kwentong chicheria. Hangad ko na matuldukan na itong mga pangyayaring ito sa parang matiwasay at magdadala sa atin sa katotohanan. 12 taon din ako nanungkulan sa magkaparehong kamara ng Kongreso. Batid ko ang kapangyarihan iginawad sa kanila ng taong bayan at ng ating konstitusyon. Dahil dito, iginagalang ko ang kanilang gawain bilang isang independenteng sangay ng ating republika. Kahit ang buong executive branch, lahat ng mga ahensya, ay hindi nakakaligtas at parating sumasailalim sa kanilang masusing pagsusuri. Bilang isang bansa, marami tayong mga paghamon na dapat harapin at mga suliraning dapat bigyan ng lunas. Sa kabila ng mga pambabatikos, nakatuon ang aking pansin sa pamamahala. Ngunit, hindi natin ikokompromiso ang rule of law. Kailangan manaig ang batas sa anumang sitwasyon, sino man ang tamaan. Kaya hindi ko hahayaan magtagumpay ang hangarin ng iba na hatakin ang buong bansa sa burak ng politika. Igalang natin ang proseso. Tuparin natin ang batas. Alalahanin natin ang mandato na pinagkatiwala sa atin ng milyon-milyon na Pilipino. Magtrabaho po tayo sa ikauunlad ng Republika ng Pilipinas at para matamo ang bagong Pilipinas. So narinig nyo, hindi hahayaan ang mga ganong gawain. Managot ang dapat managot, matamaan ang dapat matamaan. Magtrabaho po tayo para sa ikakaunlad ng ating bansa at para sa bagong Pilipinas. So kung sino ka man, Sara Duterte, kasalanan mo yan. Kung hindi mo idinaan sa kwentong chichirya, kung hindi mo dinaan sa pangalang Mary Grace Piatos, Kokoy Villamin, Ricardo Uishi, Nagaraya, Dudong Barok, Dudong Bungal, Jugs Diluga, anak ng Pateteng, o kung sino pa, Realme 8, Xiaomi, Mickey Mingo, unsa pa, chichirya story kasi. Kaya yun, napunta ka sa ganyan. Kasimple lang sabi ni BBM, kung hindi idinaan sa kwentong chichirya, edi sana humantong sa ganito. Kaya, sineryoso nga ng presidente. Kaya sabi ng witness ng NBI na si Attorney Lutok, ay pinalaga ng presidente. Sineryoso ng presidente ang mga banta ni Sara. So sa madaling salita, wala na. Finish na. Pang-apat na trial na to. Pang-apat na araw, talo na naman. Pang-apat na trial, talo na naman. Bakit? Ayan na presidente na mismo nag-utos. Papalagan niya. Siniseryoso ng presidente yung banta ni Sara. Kasi nasa ating rule of law at meron tayong mga sinumpaang tungkulin na hindi tutot din, sabi ni PBBM. Pasensya na kayo mga kababayan ha. Si PBBM kasi bulol talaga. Yun sa susundin. Susut din talaga ang kanyang mabigas. Noon pa yan. Kaya pasensya na kayo mga kababayan. Pinagtawanan nga ng mga DDS yan. Okay lang naman yung salitang tutot din. Wag lang yung itok. Continue. Ito ay isang kriminal na pagtatangka. Papalagan ko to. Yes, Your Honor. The President took the threat by the Vice President as serious and real. Klarong-klaro na, Sara. Liligtas pa ba? At yun nga mga kababayan, kanina, day 4 ng trial. Ngayon mga kababayan, usaping death threat pa rin, usaping banta pa rin. Imbis na itanggi ng defense ni Sara, anong ginawa? Inamin pa nila na na-trigger lang kaya nagbanta. So sa madaling salita, may banta. Ngayon tanong, nanalo ba ang depensa? Hindi po. Bakit? Ang sabi doon ni Attorney Luntok ng NBI witness, meron talagang banta, actual banta. Ultimo, yung sinabi ni Sara ay hindi pasok sa freedom of expression. Yun po ay illegal at pagbabanta. So ang sagot ng depensa,
Na-trigger po kasi ang base. Kaya po siya nakapagbanta. So sa madaling salita, inamin nila na may banta. Oh, so sa madaling salita, yung pang-apat na araw na trial, talo na naman sila. 'Di ba? Banta sa Pangulo. Ang sagot ng defense, na-trigger lang kaya nakapagbanta. Oh, bakit hindi itinanggi? Bakit inamin na na-trigger kaya nagbanta? Oh, sa madaling salita, wala na. Talo na. Oh, inamin eh. Admitted sila eh. Kaya po nakapagbanta si BP Sara dahil na-trigger po siya. Dahil umiyak si Sulaika. Oh, bakit ka nagbanta? Inamin mo pa. Oh, ang tanong, panalo ba? Talo na naman ang depensa. Admitted. Inamin. Na-trigger po kasi, kaya nagbanta. Ayan, alam na this. Di ba, mga kababayan?